Praise God. Good morning. Kain tayo ngayon. Pakibukas nga. Bigyan ko lang ng scripture yung sinabi ni Joanna. Jeremiah 15:16. Sinong gutom? Sige, kain tayo. Sige, kayo magbasa. 1, 2, ready, basa. Okay, naniwala kayong tinawag kayo ng Diyos? Kaya kain tayo ng word ha. Tapos nguyain natin ng maayos. Amen? Sinabi ni Lord, a man should not live on bread alone, but by every word. Kaya pag magbasa tayo ng Bible, makinig tayo ng Word of God, ibig sabihin, we are eating. We are feeding our spirit. Amen? We're feeding our spirit. So kain tayo ngayon. No, dapat para mabusog. Kain ng maayos ha, para mabusog. So, nakita natin yung Word of God, kaya kailangan natin talaga siyang i-honor. Kasi pag hindi tayo nakakain ng Word of God, tayo po yung mga Kristiyanong malnourished. Kaya pag mayroong challenge sa buhay natin, wala na. Windang na. Amen? Sinabi ng Word, ano sinabi ng Word? If you faint in the day of adversity, your spirit is weak. So, bakit weak? Kasi hindi kumain. May nagpakain, hindi naman kumakain. O kaya kumain, hindi naman inaayos. Kumain ng maayos, 'di ba? Nakuha natin, may pagkain pero hindi kumain ng maayos o kaya ayaw kumain. So, and I believe and I trust na lahat tayo hindi dito ngayon, even those who are joining us, andito tayo ngayon dahil gusto nating kumain ng maayos. Sabihin mo, gusto kong kumain ng maayos. Banggitin mo yung pangalan mo. Okay, Lani, kain ka ng maayos. Lani, magpakain ka ngayon ng maayos. Ako ngayon magpapakain, ngayon nguya kayo ha. Nguya kayo ha. Hindi pag sinusubok, ganun ka. Dapat nguya. Pag ganon, nga kaagad. Kaya amen ha. Oh, ha. Ha, sige, ano tayo ha? Ako'y nagpapakain sa inyo ha. Kaya pag nakakain kayo, may nakain kayo, nasubo nyo, sabi nyo, amen! Ibig sabihin, nakain mo. So, gawin nating masaya ang ating yum service. Gumayak sa'yo. Amen. Totoo naman pag nakakain ka, sarap. Di ba? Pag kumain ka ng wala lang. Pero yung na-enjoy mo yung pagkain, sarap. Sarap. So dapat ngayon, amen. Amen. So be it, Lord. Yes. Amen. Ibig sabihin, nakakain ka ng maayos at kumain ka. Pag walang mag-amen ngayon, ayaw mong kumain ng masarap, ng maayos. Praise God. Hallelujah. Sige tayong lahat. Let's pray. Glory! Hallelujah! Thank you for your word, Lord. Father, we will eat your word today. Thank you, God, for feeding us well today. Thank you. Holy Spirit, thank you for the utterances. Thank you for giving us wisdom, understanding, revelation. Thank you, Lord, that the entrance of your heart, hallelujah, hallelujah, your word in our heart will flood more lights, Lord, will be flooded with more lights. Thank you, God, for the clarity. Thank you for the instruction. Thank you, Lord, na aalis kami sa lugar na to, Panginoon, mapupuno, busog sa pangalan ni Jesus. We're not malnourished. We are healthy Christians because we are eating right foods, right spiritual food. In Jesus' name. Thank you, Father, for the rich utterances today. In Jesus' name we pray. Say this with me, I'm a believer. I am not a doubter. I believe the Bible is the Word of God. Ulitin mo, I believe the Bible is the Word of God. I am not a doubter.
I am a believer. I believe what the Bible says I have. And I can do what the Bible says I can do. I'm a doer of the word. I'm a hearer of the word. And I will eat the word of God today well. I will hear the word. I believe the word. I will speak the word. And I will act on the word. In Jesus' name. Amen and amen. Okay, thank you so much. Okay, you shall prosper. Series tayo ha. You shall increase. Isa ka man. You shall increase. You are empowered to prosper. Naalala ko kanina yung declaration natin, we are getting our building, we are getting our lands, we are getting our equipment. Di ba? Kanina sa declaration, praise God, supernatural, meron tayong bagong equipment. Kaya glory to God, palakpakan natin si Lord sa buhay ni Brother Jester. Siya pa yung nag-aayos at siya po yung nagdadala ng kanilang mga gamit. That is supernatural. Praise the Lord! Hallelujah! Ganong kabuti si Lord. Sunod ka lang. Kaya talaga si Lord yung magbibigay. Sabi ko, Lord, talagang more than enough ka. Tapos nalala ko yung Ephesians 3:20. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly more than you think or imagine. Alam mo talaga nakakatawa. Ito yun ha. This week, keep more, greater increase, greater faith. Tapos, talagang may power talaga once you heard the word. Tapos yung seed. They usually nagsusuwa ako ng ganong seed. Pero, I choose as I have decided. Tapos, nung Friday, nung umuwi na ako ng madaling araw, sabi ko, Lord, magkanong itanim sa church at saka sa akin. So, mayroong amount. So, by faith, tinanim ko yun. Tingnan mo, Friday ng hapon, ano yun? Ba't meron? Ang sabi niya, Pastora, lahat ng drums natin, meron ng mga mic. Tapos may nakita pa ako ditong mic. Sabi niya, tapos sabi ko, kanino galing yan? Kay Brother Gister, galing po sa ganito, ganyan. Praise the Lord. Not 24 hours. Less than 24 hours lang. Di mo nakita nyo, Day? Habang nagpipreach, nag-exhort, nag-send ako ng, thank you, Lord, for harvest! Tapos nilagay ko sa notebook ko, Genesis 26, verse 12. And ministry, this Chan internationally, and me will continue to prosper. Began to prosper and continue to prosper. Thank you, Lord God, for the harvest. In this same year, we will reap a harvest in 100 folds. Oras lang eh. Supernatural. May instruction. Tapos, ang naano ko pa doon, narinig ko pa, nga no, binigay ni Lord, 2026 is a year of increase. At first time ko magtanim ng ganong ka-amount. Kasi yung mind ko, paano? But when I heard it, wow. May gagawin ka, kapatid. May gagawin tayo. Sige, punta tayo sa Psalms 115, 14 to 16. Sige. Kain tayo ha, kain. Come up higher. Come up higher. Walang matulog. Naalala ko may pamangkin ako. Dami kong kwentong bungad pa lang. Ito yon. Yung pamangkin ko, maliit pa siya. Ang bagal kumain. Kasi sinisip-sip niya. Minsan kakain nyo ng alas 12, matatapos ng alas 3. Ibawal umalis pag hindi naubos yung pagkain. Mapansin ko, natulog na siya, gano'n siya. Praise God. Kaya kain kayo ha, huwag matulog. Kain, huwag matulog. Huwag mong sabayin yung tulog at saka kain. Mukhang mahirap yan. Grasya ni Lord yun.
Okay. So, may the Lord give you, may the Lord give you increase more and more, you and your children. Pag sinabing give, receive. So pag si Lord ang nag-give, may the Lord give you increase more and more, you and your children. Yun lagi, ano natin yun? Si Lord nagbigay ng increase, kaya pag mayroong decrease, hindi yun si Lord nagbigay. Sige, kailangan natin ma-renew yung mind natin. Kailangan ma-align yung mind natin. Pag mayroong decrease, hindi yun ang gagaling kay Lord. Mayroong ibang nagbigay. Sino nagbigay? Si Satan ang nagbigay. Kaya wag mong, ganito talaga yung buhay. Minsan umaangat ka, minsan bumababa ka, ikaw lang yun. Amen? Kasi doon ka nakikinig. Ito ang sabi, may the Lord give you increase more and more. Naalala ko naman yung karaoke ni Ate Pong. Naalala ko, tingnan mo yung umpisa. Dapat pinicturean, sinabi ko pinicture, dapat sinise para makita nila yung karaoke mo, Ate Pong. Nag-umpisa tayo sa karaoke. Hindi naman habang buhay karaoke tayo. Because God give increase more and more, you and your children. Next verse. May you be blessed. May you be blessed, past tense na, by the Lord who made the heaven and the earth. Next verse. The heavens are the Lord, but the earth has given to the children of men. Kanina mayroon akong nabasa sa readings ko. Pakibukas nga, number 23, 19 to 20. Sige, yung sinabit ko dun sa inyo. Sige. Number 23. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Kaya i-renew natin yung mind natin kasi pag hindi natin i-renew yung mind natin, hindi talaga mababago yung confession mo. Maniniwala ka na will ni Lord na magdi-decrease ka. Kaya pag alam natin ano yung will ni Lord, we stand in the will of God because faith begins where the will of God is known. God is not a man that he should tell or act a lie. Neither the Son of Man that he should feel repentance or compunction for what he has promised. Has he said, and shall he not do it? Or has he spoken, and shall he not make it good? No. You see, I have received his command to bless Israel. He has blessed, and it cannot reverse or qualify it. Sa New King James Version. Punta na tayo. Sige. New King James Version. Hindi ba NIV? Binigay ko dyan. Meron pa ba dyan? NIV? Wala. God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. Has he said and will not do? Or has he spoken and will he not make it good? 20? Wala akong nasend palang 20. Ayan. Behold, I have received a command to bless. He has blessed and I cannot reverse it. When God said to us that you are blessed, period. 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 Pag sinabi ni Lord, you are blessed before the foundation of the world, dineclare na niya sa Genesis, you are blessed, you are forever blessed. Paniwalaan natin, ano yung blessed? You are empowered to prosper. Amen? You are empowered to prosper. Hallelujah. Yun yung covenant ni Lord. At yun ang laging nasa isip ni Lord na ikaw ay magpa-prosper. Hallelujah. Mag-increase. Kung ikaw ay nagpa-prosper nung nakaraan taon, more. Okay, so God is a God of more than enough. Okay, napag-aralan natin last week. So sino yung nag-initiate? Si Lord. Okay? It is His mind. It is His idea. Si Lord yung nag-initiate na ang plano niya sa atin ay blessed. Kaya ikaw kapatid ay blessed na. Paniwalaan mo, blessed ako. Blessed ako. I am empowered to I am blessed. I am rich. I am. Amen? Kung anong meron kay Lord, meron ka. I am healed. I am strong. I am redeemed.
I am rich. Old thing has gone. Behold, new thing has come. Binago na tayo. Lahat mayroong kay Lord, meron ka na. Okay? So, tandaan po natin na ang increase ay hindi idea ng tao, kundi yun ay idea ng Diyos. Paniwalaan natin. Okay? At anong sinabi ni Lord? Na magiging fruitful tayo. Ang ganda ng song kanina. 'Di ba? Pinili tayo ng Diyos para mamumunga. Kaya si Lord, nag-after talaga si Lord ng ating mga bunga. Hallelujah. Ang tanong, namumunga ka ba? Okay, anong klaseng bunga mo? Baka namumunga ka, tapos bukas makalawa, nalaglag na din. Sulitin natin na yung plano ni Lord ay mag-increase ka. Yung plano ni Lord na magpa-prosper ka. Yung plano ni Lord na mag-multiply ka. Kaya kung walang nangyayari sa buhay mo, walang pagbabago sa buhay mo, ikaw ang may problema. Clear? Clear tayo. Clear tayo. Kailangan maging clear tayo para wala tayong ibang sisisihin, kundi yung sarili natin. Kasi yun nga sinabi ko, what you are today is the result of your response to the Word of God. Pero, niredeem ka na ni Lord. Kaya huwag kang mananatili. Kung nakita mo ngayon na ito nangyayari dahil ini-ignore mo yung Word of God, repent. Change your mind and do again what is right. Okay? Because God is very good. He will redeem us. He forgive us already sa lahat ng mga kasalanan po natin. Amen. Hallelujah. Praise God. At itong prosperity na to, itong blessing na to ay hindi lang yung increase na to ay hindi lang bahay. Hindi lang mga sasakyan, hindi lang mga gamit, hindi lang pera. No? Hindi 'yon. Yung plan na to, yung increase na to ay for the plan of God. God want us to increase because He has a plan. Okay? He has a plan. Yun yung purpose ni Lord. For His plan. Yun talaga. Kaya kailangan nating mag-increase kasi may plano si Lord sa buhay po natin. Ha, ha, ha. Okay, sinabi dito, a lot of people think, well, I don't need all of that increase. I'm happy already. I'm blessed. Meron akong ganito, meron na kaming bahay, meron na kaming sasakyan, meron na ganyan. Okay, it's good. Satisfied na kami. Okay, ang tanong, is God satisfied already of all the blessings that you have? Amen? Because why? There is more to increase than getting your bills paid. Okay. Minsan may mga taong ganito na, kumusta? Okay, blessed. Okay na yun. May scripture pa sila. Sinabi ni David, Lord, huwag mong gawing mayaman kasi baka makakalimutan kita. Tumigil kayo. Makakalimutan mo kasi inangkin mo na lahat ng yaman. Nag-hoard ka na sa pera. Pero kung naintindihan mo bakit ikaw pagpipilian ni Lord, kasi ikaw ay magiging blessing. God blessed us to be a blessing to others. Hindi lang yung blessing, dadaanan lang. Ikaw lang yung channel of God's blessing. Amen? Hallelujah. Ho, ho, ho. So, ulitin ko po, there's more to increase than getting your bills paid or having a new TV set or having to worry. Wala na kasi meron ako, okay na ako. Yeah, okay na ako. Hindi yun. Hindi yun. Amen? You shall increase in your spares. You shall increase in your influence. Ito yun. You shall increase in your finances. You shall increase in your peace. Ayaw mo nun. You shall increase in your well-being. You shall increase in your strength. Habang tumatanda ka, lumalakas ka. You shall increase in your anointing. Hallelujah. 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 Yun. Mag-increase ka sa grace ni Lord. Hallelujah. Yun yung increase na gusto ni Lord na mangyari sa atin. So that's why it's God's will that you increase in all areas of your life. You are born again to take over the planet. Kapatid, planet ang pangarap ni God sa buhay mo. Amen. Planet. Planet. Ano sinabi niya? Go into all the world. Go into all the world. So ano yun? Increase. Go into all the world. Tingnan po natin sa ano. Ano kaya? Saan kaya yun? Sa John 15 verse 16, tapos silipin nga natin sa easy translation.
Sa easy translation. So hindi lang ang pangarap ni Lord, malaki, malawak. Go into all the world. Go into all the world. Dati, akala ko makapunta ka lang ng ibang bansa pag mag-domestic. Kaya nakapunta nga ako ng bansa dati dahil nag-domestic helper. Nung nagpo-full time na ako kay Lord, mas marami pang napuntahan kong ibang bansa. You did not choose me, but I choose you to plenty of fruit. That kind of fruit that contain... di may isa yun? Mayroon. Tingnan natin sa NLT. Talaga. Meron. Nakita mo, yung gusto ni Lord, I want you to go and produce lasting fruit. Mayroon ako nakita na, to the world. I want you to go the world. Hindi. Sige, basta yun na yun. Hanapin ko. So nakuha natin, pinili tayo ni Lord, sinabi ni Lord, even sa Great Commission, go into all the world. So hindi lang yung influence natin, yung spirit na gusto nyo mag-increase, malayo. Malawak. Okay? Kaya hindi natin i-limit yung ating mind. Dapat ma-renew yung mind natin. We need to think big. Dahil hindi lang dito, kundi malawak yung plano ni God sa buhay po natin. Amen. Hallelujah. So tingnan natin sa Psalms 33 verse 11. Okay. Psalms 33 verse 11. But the Lord's plan stands firm forever. Ano daw yung plano ni Lord? Stands firm forever. His intention can never be shaken. Ito yung kapatid, whether you like it or not, whether you believe it or not, the plan of God in your life shall stand. But it's up to you if you will make it happen. It's up to us. Kasi forever na yon. Bago pa tayo nilikha ng Panginoon, before the foundations of the world, alam na ni Lord that we are born in such a time like this, dahil meron siyang plano sa buhay po natin, at yung plano na yon, firm na yon, unshakable, will stand forever, and it's up to you if you gonna make it happen. Nakuha natin? Kaya kung gusto natin na mangyari yon sa buhay po natin, ito na yon ang gagawin natin. We make a quality decision to cooperate with God. Kasi yun lang ang kailangan ni Lord. Sinabi ni Lord, anak, meron akong plano sa'yo. Okay, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord, I receive your plan. Now, pag sinabi mo yon, Lord, I receive your plan. I want your plan. That's the time that the Lord will work in your life. Tapos ngayon, unti-unti ka ngayon i-align ni Lord doon sa plano niya sa buhay mo. Ngayon, habang wino-work ka ni Lord, so dapat din mag-a-agree ka. Dapat din makipag-cooperate ka kay Lord. Kasi pag hindi ka mag-cooperate kay Lord, wala din yung mangyayari. Kasi, ito pa, hindi niya pinipilit ang plano niya sa buhay mo because of His free will. Ang tanong, gusto mo ba talaga sa plano ni Lord? Kaya kung gusto mo sa plano ni Lord, kailangan kang magtrabaho. Anong tatrabahuin mo? Kain ka ng Word of God. Balik ka sa Word of God. Mananalangin ka, yun lang talaga. Bukas makalawa, nakikita mo na yung plano mo. Bukas makalawa, ginagawa mo na yung plano ni Lord sa buhay mo. Bukas makalawa, na-enjoy mo na ang plano ni Lord sa buhay mo. Mayroong labor na kailangang gagawin. Amen? Hindi tayo si Juan Tamad, dumabagsak yung bayabas. Hindi yun. Lord, salamat sa plano mo, Lord. Thank you, Lord God. Sinabi mo, Panginoon. Oo, sinabi ko, pero magtrabaho ka. Work out your believing. Amen? Adam's sin did not change the plan of God.
Nagkasala si Adan, hindi na bago ang plano ni God sa buhay mo. Nalaman mo, nakilala mo si Lord sa buhay mo. Ngayon nagkasala ka, umalis ka sa plano ni God sa buhay mo. Pero kahit na umalis ka sa plano ni God sa buhay mo, hindi nagbabago yung plano ni God sa buhay mo. Once na babalik ka, tatrabahuin mo na naman yon. Because His plan is firm and stand forever. Amen. Hallelujah. Before Adam got into trouble, God saw it and already made a way out. Ano sinabi niya? Si Jesus. Hallelujah. Tingnan natin si Jesus. Tingnan natin. Revelation 13:8. Kay kapatid, nagkakasala ka man, nawala ka man sa race mo, yung race mo, yung plano ni God, dito ka pumunta. Ewan ko ba kung bakit doon ka pumunta. Sino bang nag-influence sa'yo? Pero pag mauntog ka na, wala na, Father na, balik ka. Para kang, bukas mangalawa, straight ka na. Hallelujah! Tapos nga, magpe-preach ka na. Huwag niyo akong gayahin. Naranasan ko na yon. Hindi nakikinig kasi talagang susubukan nila yon. Sila naman uli magpe-preach. Okay lang. Ibig sabihin, yung plano ni Lord talaga hindi mababago. Amen. Hallelujah. Revelation 13 verse 8. Glory to God. All who dwell on the earth. Nasa earth ba kayo? Nasa earth kayo? Ano sabi? Pakibasa nga. Ano daw? Ang tanong, nag-worship ba talaga kayo? Ano sinabi nun sa worship? Worship the Lord with all your heart. Heart ba talaga? Whose name have not been written in the book of life of the Lamb. Tingnan mo. Whose names have not been written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. Bago pa nilikha ang mundo, may Savior na. May redemption na. Bago ka pa ipanganak, nakita na ni Lord ang magbuhay mo. Kasi don't worry. My Redeemers live. Bayad ka na before the foundation of the world. The plan stand before the foundation of the world. Maliwanag sa Jeremiah 1:5. Before you were conceived, I knew you bago ka pinanganak. Sige, balikan natin. Lord, bakit mo ba ako binuhay kung ganito yung buhay ko, Lord? Bakit pa ako'y pinanganak sa mundong ito? Tumigil ka, mayroong magandang plano sigad sa buhay mo. Before I form you in the womb. Tapos ngayon magagalit ka sa magulang mo. Bakit ganito yung buhay ko ngayon? Dapat hindi na ikaw yung magulang ko. Bakit hindi mo kaya akong bigyan ng damit? Cellphone na maganda. Social ka. Before I form you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctify you, I separate you, I ordain you a prophet to the nation. Kapatid, may tawag ka. May trabaho ka, tapos ayaw mong paggamit yung kamay mo. Linggo-linggo na lang, mag-volunteer ka. Ayaw mo? Paano mo ngayon madidiscover yung plano ni God sa buhay mo? Paano mo ngayon madidiscover kung anong meron ka? Paano mo ngayon madidiscover kung anong pagkatawad ni God sa buhay mo na ayaw mo mang mag-show up sa church? Ayaw mong mag-volunteer. Binigyan ka na ng opportunity na mag-volunteer. Nagdadrama ka pa. See?
Tapos sasabihin mo, ganito talaga yung buhay. Anong ganitong buhay? Maganda yung plano. Sinong sumira sa plano? Tayo. But this is the good news. Kahit sisirain mo yung plano, hindi yun kayang sisirain ng Diyos. His plan in your life shall stand forever. It's up to you. Praise the Lord. So what the devil has done in your life does not change God's original for you. Whatever the devil has done in your life, God's original. Anong original plan niya? Bless you. To prosper you. Be fruitful. Multiply. Subdue the earth. Take dominion. Planet ang plano ni Lord sa buhay mo. Ha, ha, ha. Tingnan natin sa Isaiah 46 verse 10. Ewan ko, parang naiyak ako ngayon. Yeah, this is the love of God. We are born in such a time like this. In times, armies of God. Pang-end times ka, kapatid. Yung gera sa Israel ngayon, yung training ng mga military, hindi. Ikaw, spiritual, tinitrain ka ni Lord. Special force, armies of God. Kaya tingnan mo yung training, intense. For this is the day that the Lord has made. Saan ba tayo? Akala ko this is the day. Nabasa ka niya eh. Declaring the end from the beginning. Declaring the end. From the beginning and from ancient times, things that are not yet done. Saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Tingnan natin sa easy translation. Ha ha ha. Declaring the end. From the beginning. Ano ba yung gusto mong end? I-declare mo dito. Sinabi ni Lord, I made you rich. He was rich, become poor, that we might become rich. Okay. So yun yung end. Rich. Beginning. Declare the end. From the beginning, I am rich. And is healed, I am healed. And is strong, I'm strong. Huwag mong, hantayin mo dito. Dito ka mag-declare. I am blessed. Declare the end. The end. From the beginning. I am victorious. Declare. From the beginning, I say, what will happen at the end? Oh, from the beginning, I say, what will happen at the end? So, nung gusto mangyari sa end ng 2026, I am increasing more and more. Long ago, I spoke about the future things that have not yet happened. Long ago, I spoke about future things that have not yet happened. I see this. My purpose will not change. I will do everything what I want to do, whether you like it or not. His plan never change. Pag, Lord, oh, I declare it from the beginning. You are blessed. I declare it from the beginning. Be fruitful. I declare it from the beginning. Multiplied. I declare it from the beginning. Take dominion. Hindi magbabago yan. Amen? My purpose will not change. Ayoko na, Lord! Di, wag. His purpose will not change. Ayaw mo? I will do everything
that I want to do. Pero ang ganda nila kasi hindi ka. Because love, love, will not insist. Love will not insist. Amen? So that God declares the end from the beginning. What the Lord's pleasure? That you be fruitful, that you multiply, that you increase, you and your children. God's will at the end is the same as His will in the beginning. Increase. Thank you, Lord. My family is increasing. This ministry is increasing. I am increasing. Thank you, Lord. Tapos nakikita mong nag-decrease. Thank you, Lord. You said in your word, hallelujah. I declare it from the end, from the beginning. I am blessed. I am healthy. Ano kaya pagdating ng panahon? Pagdating ng panahon. Tapos ito pa, ang end nila, pag mag-edad ka na ng 40s, life start begin at 40. Ganun talaga, pag mag-edad ka na, mga arthritis na, yun na. So, dinideclare mo. Diba? So, yun nakikita mo. Dapat hindi. Kahit naramdaman mong arthritis, you are from the past. Arthritis, you are from my past. You must go now in Jesus' name. I am healed. You are declaring the end from the beginning. Amen? Kung anong naramdaman mo, oops! You are from my past. All things has gone, behold, new thing has come. I am in the vine. Oh, thank you, Lord. The healing power is working, flowing in me. Thank you, Lord. I am the healed of the Lord. Hallelujah. Thank you, God, that your healing power is working in me, bringing every fire around the world. So kung wala nakikita ng end, talaga namang ang beginning lagi mo sinasabi. Eto na, wala talaga, beginning, tumatanda na talaga kasi nanghihina na, ganyan. You're declaring the beginning. Hindi yung end. Praise the Lord. Naalala mo yung pattern, yung ano natin dito, the A and the B, the natural and the supernatural, the seen and the unseen. Minsan, dapat ganun. Yung unseen, because unseen is real. So, ano sinabi yung unseen? You're blessed, you're healthy. My youth is renewed like an eagle. Sabi ba, wala na talaga. Don't say that. Say the unseen, because that's real. Amen. Hallelujah. Praise God. Masarap yung turuan. Naramdaman kong kumakain kayo na maayos ngayon. Edom's unbelief did not affect God's faithfulness to His plan of increase. Kung ayaw mong maniwala, it doesn't affect. Romans 3:3-4. Okay. Romans 3:3-4. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. For what if some did not believe? Punta nga tayo sa 1. Akit tayo sa 1 yan. What advantage then has the Jew, or what is the profit of circumcision? Much in every way, chiefly because of them were committed the oracles of God. For what if some did not believe? Will their unbelief make the faithfulness of God without effect? Certainly not. Indeed, let God be true, but every man a liar. As it is written, that you may be justified in your words and may overcome when you are judged. So kung ayaw mo maniwala, wag. Basta ako naniniwala. It doesn't affect. Amen? Mananatili yung plano ni God sa buhay po natin. Nasa sa atin na yon kung ating i-activate. No? Nasa sa atin na yon. And God reintroduced His plan. Di ba? Nasira siya. Pero hindi siya nagbabago. Pero binago ni Lord uli. Ni-reinstate ni God, ni-reintroduce ni Lord yung plano niya doon kay Noah. Tingnan natin sa Genesis 9:1. Genesis 9:1.
Lalo na ngayon sa atin. Okay. So God blessed Noah and his sons and said to them, be fruitful and multiply and fill the earth. So anong plano ni Lord sa buhay mo ngayon? Maging fruitful ka. Hindi ka magiging magmumultiply ng problema. At punuin mo ang buong sambayanan mo ng problema. Be fruitful and multiply and fill the earth. Sa verse 9, 7. And as for you, be fruitful and multiply. Bring forth abundantly in the earth and multiply in it. As for you. Kay Lord, solve na si Lord. Yes and amen na si Lord. So, multiply. Be fruitful. Kapatid, hindi ka talaga mag-multiply pag hindi ka mananatili. Be planted and feed yourself with the Word of God. Ikaw yung makakaunawa, makakaintindi, makakaalam kung ikaw ay multiply, kung ikaw ay nag-grow. So, may trabaho tayo. Amen? Kasi, ang fruit, no? Result na yon. Fruit is the result. Kung good yung ginawa mo, good yung result. Kung bad yung ginawa mo, bad yung result. So the fruit is the result. Amen? Hallelujah. So ayusin natin, no? I-feed natin ang sarili natin sa Word of God. And then make a decision. Natatawa ako kasi nag-pray kami, kailan yung prayer namin? I think Thursday or Friday. Sinabi ko, Lord, ito lang yun. Open your ears. Kanina prayer natin to. Ang function ng taingan natin at saka mata, ito yung portal. Okay? Ito yung portal natin sa loob. Okay? Ngayon, ito na yung tapos pinaprocess pa yun sa soul area, sa mind. Ayan. Tapos ngayon, ang heart natin, ang function ng heart natin is to believe. So, dito yung lagi sumasablay. Nasa sayo yon kung paniwalaan mo. Kaya importante talaga na i-meditate natin yung Word of God hanggang magpipenetrate siya dito. Hanggang ma-establish yung Word of God dito. Hanggang mag-believe ka rin sa Word of God. Kasi ang function ng heart natin is to believe. And then once you believe it, now you speak. Kaya saka pa siya magkaroon siya ng power when you believe it. Kaya kahit anong declare mo, pero dito lang siya sa sense knowledge, intellect mo, there's no power. Kasi ang power dito if you really believe. Nagets? So once i-act mo na yun siya, paano siya i-act? Through speaking the Word of God, and then yung body natin, yun po yung mamanifest na. Kaya talaga may process siya. Parang isang example. Ano bang mga season ngayon? Gusto mo ng orange? Orange juice. So pag nakakita ka ng orange juice, let us say orange fruit, tapos gusto mo ng orange juice, you declare that from the beginning. Na? Gusto ko ng orange juice. So, alam mo na kung anong gagawin. Kuha ka na orange fruit, tapos i-process mo siya. No? Siguro, mga ilang minuto, mga 30 minutes, depende sa daming mo. So, di ba marami pang gagawin, hugasan mo pa, ganyan. Tapos, kung anong gagawin mo, bago mo siya sarap. So, ganun na yung word. Yung kumain tayo ngayon, sinabi din kanina, kumain tayo, sige, nguya lang tayo ng nguya. Yung iba naman sa puwit. May discharge. So, ito yun, spiritually. Para maintindihan talaga. Grabe yung love ni Lord. Talaga naman, ewan ko sa'yo kung hindi pa talaga kayo hindi nyo pa talaga maintindihan. Pinasok na natin sa natural. Nag-umpisa tayo ng kain. Sa natural ng kain, di ba? Di ba nutrients? Di ba yung mga discharge? I-discharge mo yun. Hindi man natili dito. Di ba? Papasa sa mga kung ano-ano na lang doon sa katawan natin. Magpo-flow doon. Ganon din yung Word of God. Habang kinakain mo yung Word of God,
I-detox ka din, ilalabas din yung pangit sa buhay mo. O, ba't kayo tumawa? O, di ba? Pagkain ka naman din ng kain, tapos hindi siya nalabas, di ba? Discomfort ka. Yun yung kain ka ng kain ng Word of God, hindi mo naman ginagawa, kaya naging discomfort ka din. Di ba? Kung natural yun, ayaw mo nang tumahi. Ano ba yun? Ano yung palagay? Oh, lagay mo na si Pastor. Ano yan? Suppository. Pinipilit mo na. Ganon din. Grabe ka naman kung di nyo pa maintindihan. Kaya kung meron ding discomfort spiritually, ay meron ka talagang hindi lalabas, ilabas mo na. Ilabas mo na kasi toxic yon. Pag malabas mo yon, hay, kung alam ko lang dapat noon pa. Noon po nga alam, hindi mo lang ginawa talaga eh. Ba't tayo dito napunta? Ibig sabihin yon, kung hindi kayo ngunguya ng maayos, kayo may impatso talaga kayo. Okay, God will have His way. With the unbelief of preacher, ministers, and people who don't believe in increase and prosperity, make the promise of God no effect? No. Kahit unbelief ng preacher, kahit unbelief ng minister, kahit unbelief ng tao, hindi siya. The plan of increase is firm, will stand forever. Hindi siya affected. Amen? So God will have His way. It is just a matter of who will hook up with Him. If you hook up, cooperate, and agree with God, and let Him teach us, He will take us for a ride, and that ride is increase. May plano na. Nasusulat na sa buhay po natin. Nasa sa atin yun. Mag-hook up. Nasa sa atin yun kung mag-cooperate tayo. Nasa atin yun kung sabi nila, ride in ka na lang. Ano ride on ka na lang. Di ba minsan may mga ganong mga sitwasyon na hindi mo maintindihan. Sakyan mo na lang. Para walang gulo. Sige, sakyan mo na lang. Para walang gulo. Di ba may ganon? O di ganon din. Sakyan mo na lang si Lord para walang gulo. Kasi pag hindi ka mag-agree, hindi ka sumakay, hindi ka mag-ride on, magulo. O para walang gulo, cooperate. Ride on ka na lang. Amen? By faith. Dadalhin ka ni Lord doon sa plano. May plano ka. May plano si Lord. Tapos feeling mo mas magaling ka pa magplano. Talaga naman. Bagal mo, Lord. So when God says it, it is done. Will the unbelief of man make the unfaithfulness of God of no effect? No way. When God says a thing, it is done. When God said a thing, it is done. Amen. Alam mo nga nakakatuwa talaga kasi ang dami ko nakuha kay Kate Moore. Di ba laging sinabi niya, pakibukas nga sa Psalms 103 verse 7. Psalms 103 verse 7. He made known His ways to Moses, His acts to the children of Israel. 5 araw, lagi siyang binabanggit eh. Tapos nagpapala sa akin, Lord, kung dadalhin mo ako sa Bulacan, samahan mo ako kagaya ng pagsama mo kay Moses. Kasi pag hindi mo ako sasamahan, ng kagaya ng pagsama mo kay Moses, huwag mo akong dadalhin dahil walang mangyayari sa akin. May nangyari. And this, God make His known His will. Kaya mayroong nangyayari sa buhay po natin. So when God said it, it is done. When God said it, you are healed, then you are healed. When God said you are rich, when God said you are increased, you will increase, you are blessed. Whatever God said,
All is well. Everything will be all right. Whatever God said, it is done. Kaya ang gagawin natin, mag-agree. Ang gagawin natin, mag-agree. Ang gagawin natin, mag-agree. Mag-agree na mag-agree, mag-agree na mag-agree. Amen? So it might take him a generation to get it done. It might take him years to find somebody who will believe him. But he's going to get the job done. Now we are called to go forth and multiply new births. Being born again is called a new birth. There is our call. This is our call. The multiplication of the word of God being preached and going out. It doesn't matter how long. Pero mangyayari. Amen? Kaya nami-bless talaga ako kay Tintin. Kay Lani, ha? Ingatan mo yung anak mo. Para siyang isang bunga ng Chan International Ministry. Kasi dati nakita ko to siya para siyang water lily. Di ba yung water lily pag tinatanim mo? Nagaganon lang siya. Yung nakikita ko dating vision, tingnan mo si Tintin. Tapos una talaga kita ko vision yung grapes, yung vine, madaming bunga. Tingnan mo si Tintin, biglang sumisibol. Sa Santo Cristo National High School. Yung kanyang Bible study ngayon, 8 na daw sila. From 1, 8 na daw sila. Mukhang more than 1 week pa lang. That's fruit. Kaya Marvin, ingatan niyo yung anak niyo. Nakasalala niyo sa inyong dalawa. May plano si Lord. Sumisibol siya. Inutusan ko ba siya? Hindi. Kusa. Oh, kayo, nagkukusa ba kayo? Mayroon bang nagkukusa ditong iba? Wala. Kung di sinasabi, Bible study mo yun. Saka ka na yung pupunta. Pero siya, kusa. 12 years old. Kasi ang pagsunod natin kay Lord, dapat kusa tayo. Ako kusa ako eh. Kusa akong nag-Bible study. Hindi pinipilit, hindi tinutulak, kusa. Pag alam ko itong pinapagawa ni Lord sa akin, kusa. Lord, gusto ko mag-Bible study. Gusto ko mag-Bible study. Paano kayo mag-Bible study? Ay, yung word of hope dati. Okay, if you want to have Bible study, contact Pastora Marivic. Ito ganyan. Sino yung Pastora Marivic? Tapos ang ginagawa ko, hinahanap ko si Pastora Marivic. Ah, yung pala si Pastora Marivic. Kusa. Pastora Marivic, pwede ba akong sumama? Pastora Marivic, ano pwede ko matulong? Kusa. O sige, gusto mo, magpa-follow up ka. Ang dami ditong follow up. Anong gagawin ko dito sa follow up? Magtatawag ka lang. Tas kusa, habang nagtatawag ako, naghahanap ako ng Bible study. Pwede ba tayo mag-Bible study? Sige, Bible study. Kusa. Ang pagsunod sa plano ni Lord, kusa. Kasi alam mo, may plano si Lord sa buhay mo, kusa kang sumunod. Oh, hashtag, February, kusa. Hindi hihilain ka pa, hindi mag-aantay ka, hindi. If you are touched by the Lord, if you know that God has a plan in your life, God will communicate it to you. Tapos hindi ka confident, hindi ka sure, pupunta kay kusa kang pumunta kay pastora. Pastora, nasa heart kong ganito, ganyan. Go! O, tingnan mo sila ni Gister at sasigan, kusa! That's the heart. Magugulat ka na lang. Kusa. Kaya ang plano ng Diyos ay kusa. Kusa kang sumunod. Ano sa English yun? You have to initiate. You have to volunteer. Amen. Hallelujah. Bakit? May plano na kasi. Ay, hindi, tatanungin ko muna si Lord. Tumigil ka, sinabi na nga ng leader mo eh. Di ko confirm ko pa kay Lord. Nagpipray ka ba talaga?
Nagtanong ako kay Lord, sinabi ng leader mo, tatanong ko muna. Anong kabag? Kabag yun. Bukas makalawa, hindi ka natatanungan ng leader mo. Kasi kung kusa ka talaga, nung nangusap, nagpipray ka, tinatanong mo si Lord ng plano ni God sa buhay mo, ngayon nagpipray ka, nag-communicate si God sa'yo, tapos ngayon, bumuga! Lumabas sa bibig ng leader mo. Hina. Yes, sir! Yes, sir! I'm at your service, sir. Praise God. Amen? Ang dami nating natutunan ngayon. Yun. Pag talagang may exhortation talaga, mararaming ilalabas ang pastor nyo. Okay. Tingnan natin sa Genesis 17, 6 to 10. 10 minutes na lang daw. Yan. 10 minutes. 17, 6 to 7. May nakuha kayo? Kusang nakuha? Talaga. Hallelujah. Genesis 17. Okay. And I will make you, wow! Exceedingly fruitful. Yung una mga sinabi, di ba? I will be fruitful. Multiply. Ito, I will make you exceedingly fruitful and I will make nation of you and king shall come. Wow, tingnan mo. I will make nations of you and king shall come from you. Praise the Lord. King, may mga kings na manggagaling sa inyo. Tapos ang tingin mo sa sarili mo, ganyan ka lang. 7. I will establish my covenant between me and you and your descendants after you in their generations for an everlasting covenant to be God to you and your descendants after you. Kay kapatid, pag sumusunod ka sa plano ni God sa buhay mo, kusa, your descendants are safe. Kaya pag hindi ka susunod, kahit meron kang maririnig na hindi magandang nangyari sa family mo, God has a covenant in your life. Di ba kanina? Hook up. Cooperate. Ride in. Nakasakay ka sa covenant eh. Nothing can stop. No weapon formed against your family. And lagi kong sinasabi, your obedience to God will affect many. Mahal mo ba talagang pamilya mo? Gusto mo ba talagang mangyayari yung plano ni God sa buhay nila? God's covenant. A covenant of increase. Exceedingly fruitful. Wow. Exceedingly, abundantly. God is saying the same thing to us today. Exceedingly. Ang tanong, gusto mo ba? What kind of covenant did God make with Abraham? It is an everlasting covenant. Everlasting. Binasa natin. It is a covenant of multiplication. It is a covenant of increase. It extends to our descendants in their generations. Kaya, ngayon pa lang, you declare, my descendants are blessed. My descendants will continue to increase exceedingly, abundantly, more than they think or imagine. You are seeing it now. You are declaring it now. My descendants will prosper in Jesus' name. Kung wala ka sa covenant, hindi ka na nakakatulog.
Hindi nakakatulog. Ang daming kanta. Bakit? Kinakakabahan. May marinig ka lang hindi maganda. Tug, 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 tug. Pero pag nasa plano ka ni Lord, you understand His covenant. Lord, thank you. I prayed it already kaninang umaga. Yeah, I declare it already. My family is blessed. Yeah. Hindi ka magsasabi na, oo nga, kawawa. Ano kayong gagawin natin? No, dito. Ang position mo, gano'n na. Yeah, I prayed it already. Yeah, kanina, pinagpipray ko. Confident ka. Bakit? You are ride in. Ang tanong, nakasakay ka ba o sabit gano'n? Alam mo yung yung sa jeep? Otso. Otsuhan yan. Lalo yung parking. Ano yan? Otsuhan yan. Ikaw naman nagmamadali. Pagtingin mo, masikip na eh. Pwede ba yan? Otso. Umupo ka eh. Pag upo mo, ganito nila yung puwit mo. Talaga naman. No choice ka na din kasi nagmamadali ka. Ilang minuto pa lang, ngawit ka na eh. Maya-maya, wala na. Umupo ka na lang doon. Laglag ka na. Tapos pag tayo mo, hindi ka na makatayo kasi wala na. Parang naglalak na yung mga muscle ng... Oo. Yun, lumakas. Yun. Mag-usap tayo ngayon na maayos. Nakasakay ka ba talaga na maayos? Sa plano ni Lord. Maayos ba talaga? Komportable ba talaga ang puwit mo doon sa upuan mo? May shalom ba talaga? Hindi kung walang shalom, meron ka talagang alisin para maging shalom. And then, confident ka ngayon. Huwag mo nating i-ignore yun. Kasi si Lord is faithful. He will show us. He will teach us kung ano mga bagay-bagay na kailangan nating maayos para ma-enjoy natin yung plano ni God sa buhay natin. Amen? Sige, last na verse. Amos 3:3. Yeah. Couples tayo ha sa Saturday. Singles, lahat ng couples at saka singles, 20 pataas. Para pagdating yung pag-asawa nyo, wala kayong problema eh. Sabihin nyo, well, ba talaga to ni Lord? Nakailang anak na kayo, magtatanong pa kayong will ba talaga to? Ang gusto mo. Ay! Buti na lang, talaga naman. Tumigil kayo ha. Pastora, in love talaga ako, Pastora eh. Kaso, may kaso na nga. Obvious na obvious eh. May kaso na. Obvious. Sige, basahin nyo nga. Sagutin nyo. Ha? Buti na lang, 2 lang yun. Paano yung kung marami? Can two walk together unless they're in agreement? No. Ikaw at saka si Lord. How can you walk together kung hindi ka mag-agree? Alam naman siya mag-agree sa iyo. Hallelujah. Talaga kusa Sunday talaga to. Di ba? Alam nga naman si Lord mag-agree sa atin.
Kunyari, sa tithes and offering, pumunta sa tithes and offering. Malakay 3:10. Ibigay mo yung 10. Sige nga, good news. Maganda yun sa good news. Tingnan natin. Malakay 3:10. Magkwento tayo para paglabas mo, mapagbulay-bulayan mo din talaga. Sige. Oh. Bring the full amount of your tithes to the temple. Example to ha, ng agreement. Ano sinabi? Full amount. Tapos sabi mo, Lord, paano ko mabibigay? Yung miracle ko. Tubig. Bahay. Di talaga, Lord, mabibigay. Kahit anong gawin ko, Lord, di talaga mabibigay. Tapos tinuloy mo. Put me to the test, and you will see that I will open the windows of heaven and pour out on you in abundance all kinds of good things. Paano to? Ngayon nanalo ka. Hindi mo talaga binigay yung full. Lord, di ba Lord, sinabi mo na isupply mo yung need ko. Ganyan. Sinabi ni Lord, subukan mo ako. Put me the test. At ipabayad. Oh. Ang tanong, will you agree with God or not? If you will not agree, goodbye. You cannot open the windows of heaven. You cannot pour out so much blessing. Tapos sasabihin mong, ganun ka lang? Huwag nating i-twist si Lord. Huwag nating i-twist yung Word of God. And we let God to adjust with us. We will adjust yung way. Amen? So ngayon, ginagawa mo na. Sumunod ka. Oh. Di ba, Lord? Yeah. Di ba, Lord? Yeah. Di ba, Lord? Yeah. Ngayon, pag hindi mo ginawa, makasabi ka ba, di ba, Lord? Subukan mo. Di ba mahiya ka? Ganun yun. Kasi may plano na niya. Ito nga talaga. Clear? Kaya tinuturo yung salita ng Diyos para magawa natin ng maayos. Ano ba? Paano ba talaga sumunod? Paano ba tayo mag-increase? Oh, next verse. Wala tayong next verse. 11. And I will let insect destroy your crops. I will not let insect. Sino ang hindi mag-allow? Si Lord. Kaya mo ba? Hindi. Kahit anong rebuke mo? Hindi. Yun yung part ni Lord na hindi mo kaya. Kaya pag hindi natin intindihin yung Word of God, kasi you decide your own way, kaya wala talagang mangyayari. Kaya kita mo, surut-surut. Kita mo, kahit anong gagawin mo, walang nangyayari. Kasi, we're not doing His ways. Agreement. Mahirap, madali. Oy, ikunti lang. Mahirap, madali. Bakit hindi ginawa? Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Kasi hindi nagdesisyon. Tapos ito pa ang ginagawa. Sinabing 10 sa kanya, nagtira nga ng 10, pero hindi naman binigay lahat. Kasi may ibang pagbibigyan. 10 ba yun? Tithes is not giving. Tithes is His. Clear? Tithe is tithe unto the Lord. So, pag mag-ride in ka doon, yun na yun. Enjoy mo ng biyahe sa life mo. Hindi mo na alam kung paano mapangyari. Basta, ginawa mo lang yung part niya,
gagawin niya yung part niya. Kaya confident ka, di ba Lord? Di ba Lord? Di ba Lord? Pero pag hindi natin ginagawa, mahihiya ka talaga magsabing, di ba Lord? Di ba Lord? Yun yung disadvantage. Kasi hindi tayo makademand kay Lord. Kahit yung prayer mo parang, ayan na naman si Pastora. Eh lalo pang yung ginagawa natin, lalo talaga laging lumalabas, hindi ko alam. Kasi nga, God is teaching us. Amen? Na hanggang mag-believe tayo. Kasi nga may plano si Lord sa buhay po natin. Amen? Sige tayo tayong lahat. Praise the Lord. Ha ha ha. The Lord needs our agreement. It is not enough to sit by and say, if the Lord wants, He will bless me. We need to agree with God and possess our inheritance by faith. We can only walk together to the degree that we are in agreement with God. So, Sunday ngayon ng kusa. Kusang sumunod. Mas maganda pag kusa tayong sumunod kay Lord. Let's just pray. Father, taas mo yung kamay mo kay Lord. Yes, Lord. Hallelujah. And open your mouth. Yeah. Express. Give thanks. Everything that the Lord communicated today, everything you heard the Lord speaking you today, yeah, open your mouth. Have plan. What is your plan? What is your plan? Make a plan of those words, utterances, revelation that you receive from the Lord today. Kasi kung wala tayong plano, kaya yun ang mangyayari. Walang result. Kaya magtataka ka, bakit walang result? Because when we heard the word, we have no plan. So we need to plan. We need to make a decision kung anong gagawin natin sa mga word na narinig natin kay Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Father. Thank you for the word. Thank you for the word. Yes, Lord, I'm in agreement with you. Thank you for you have a plan for me. Thank you that you have a plan in this ministry. So, Father, continue to show us, Lord. Continue to show me. Continue to show, Lord God. Hallelujah. This congregation, Father God, your plan. Because you have a plan for us individually and corporately, Lord. At tulungan mo kami, Panginoon, kusa, pag makita namin yan, Lord, makita mo, pinapakita mo na sa amin yung plano, kusa kami, Lord. Tulungan mo kami na maging kusa, maging willing to initiate, to respond, para magkaroon ng magandang result.